Magandang araw po sa inyong lahat. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon sa mga oras na to, hindi po ito isang coincidence lamang. Hindi po ito basta-basta na lamang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro dahil naghahanap ka ng mapapakinggang kwentong Nazareno. So yun nga po yung title din nito, no? So siguro nakita mo siya sa newsfeed mo, napapindot ka kasi na-curious ka, o siguro naman meron ka talagang dinadala ngayon sa puso mo at gusto mong makarinig ng mga kwento tungkol sa Nazareno para mabuhayan ka, o kaya naman para mabawasan yung dinadala mo ngayon. Baka meron kang pagsubok ngayon. O kaya naman baka simple lang na kaya ka nanonood kasi tinatawag ka niya. Tinatawag ka ng mahal na Senyor. So hindi po ito coincidence lamang kasi lahat ng nangyayari may dahilan. Ako po ay nagdesisyon na magsimula mag-share o magbahagi ng mga kwentong Nazareno para kahit papaano mapakilala ko sa inyo yung mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, nais ko din maka-inspire at maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom sa inspirasyon, doon sa mga taong lugmok na ngayon at naghahanap ng sign mula kay Lord. Ito na yung sign mo na hinihintay mo. Ang video po na ito sesentro lamang sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya minarapat ko na rin na yung boses ko lamang yung maririnig nyo habang nagkukwento, at gumamit lang din ako ng sample videos na kuha ko rin mismo. Yung nakikita nyo po ngayon ay kuha ko nung linggo ng muling pagkabuhay o yung Easter Sunday. So kuha ko po ito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala din na Quiapo Church. So sana po may maitulong ako sa kwento kong ito. So ang ikukwento ko po ngayon, kasi marami na po akong naikwento doon sa mga huling episodes. Kung gusto nyo pong balikan, nasa playlist po ito sa channel ko. Nandun po yung mga dati nating kwento, dating episodes. Pwede nyo pong balikan para pakinggan. Ngayon po, ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari po siguro mga lagpas 10 taon na rin ang nakakaraan. Pero tanda ko pa rin siya. Papunta ako noon sa traslasyon, sa piyesta mismo ng Poong Jesus Nazareno sa Luneta. Bago po ako lumuwas ng madaling araw, napadaan po ako sa isang bakery. Doon po sa isang bakery, bukas na kasi siya. So naisip ko maganda siguro magbaon ako ng pandesal, o kaya kung ano man, kung anong panglamang tiyan lang para huwag magutom, kasi nga noong mga panahon na yun, bago lang din. At yun din yata yung first time ko na nagpunta sa Luneta. Kasi bigla ko na lang din talagang naramdaman na parang tinatawag niya ako na magpunta doon. Kaya ginawa ko. Nagpunta ako doon sa Luneta. Then, ayun nga, dumaan muna ako sa bakery. Pagdating ko sa bakery, mayroong pulube na gising na rin siya. Bigla siyang lumapit. Sabi niya, "Kuya, libre mo naman ako ng tinapay." Sabi niya gano'n. Ang una agad pumasok sa isipan ko ay
ano siya parang parang sakto papunta ako sa mahal na senyor, tapos biglang may lumapit na pulubi. Siyempre hindi ko tinanggihan at ang sabi ko sa kanya ay pumili siya ng gusto niya. Sabi ko, pili ka ng gusto mo. Pumili naman siya agad. Tapos tinuro ko dun sa tindero. Sabi ko, babayaran ko yung kukunin niya. Pumili lang siya ng parang 5 pirasong ensaymada. Yung normal na ensaymada, hindi yung katulad sa Goldilocks or yung ano lang, yung nakikita nating simpleng ensaymada sa bakery. Tinanong ko pa siya ulit kung okay na sa kanya yun, okay na daw. Tapos yun, binayaran ko na. Habang naghihintay ng sukle, bigla naman akong napatingin dun sa taas ng shelf ng bakery sa bandang kanan. Nagulat ako kasi merong larawan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Natuwa ako nung nakita ko yun kasi sabi ko nga, hindi ako naniniwala sa coincidence kasi naniniwala ako na lahat ng nangyayari may dahilan. At siguro nung nakita ko yung larawan ng mahal na Senyor, mahal na Poong Jesus Nazareno, parang ano siya, gratifying ba? Parang nung nakita ko siya nasolve na ako. Kasi parang tingin ko is na nagalak ang mahal na Senyor doon sa pagkakataon na yun, yung opportunity na yun na at least maging mabuti sa kapwa. Hindi ko naman may tatanggi na hindi naman ako santo, hindi naman ako talagang yung masasabi ko bang pilantropo, pero hanggat kaya ko, sinusubukan kong maging mabuti pa rin. Dahil yun yung tinuturo sa atin ng mahal na Senyor. So, alam niyo, kung napanood nyo na po yung pelikulang The Two Popes, ito po yung pelikula na naggawa sila ng pelikula, tas inimagine nila yung kung ano man yung mga napag-usapan nila Pope Benedict XVI at ni Pope Francis bago pa man bumaba sa posisyon si Pope Benedict at bago rin ma-elect si Pope Francis. So magandang pelikula siya. Pinakita doon yung simula ni Pope Francis din, as in yung mula pagkabata niya. Masasabi kong naniniwala rin siya sa mga signs tulad ko, na ako kasi naniniwala ako sa mga binibigay na signs ni Lord, lalong-lalo na ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga rin ginagawa ko itong video na to, para mag-serve din siya na sign sa mga nangangailangan o sa mga naghihintay ng sign. Doon po sa pelikula, pinakita doon na si Pope Francis nung kabataan niya, makikipag-meet sana siya, makikipagtagpo sana siya sa girlfriend niya. Meron siyang girlfriend nung panahon na yon. Tapos bigla na lang siyang napadaan sa isang simbahan na wala naman siyang planong magsimba, pero napadaan siya. Wala rin namang misa, pero napadaan siya. Pagpasok niya, so yung simbahan, nakapatay ang ilaw kasi wala naman nga misa. Nakita siya nung pare nung nasa taas. Tinawag siya, para pinapalapit siya na, "Boy, lapit ka." Sabi niya, parang napadaan lang ako. Wala naman akong gagawin dito, napadaan lang ako. Pero tinawag pa rin siya ng pare. Pinalapit siya, niyaya siya sa confession room, yung
nasa gilid ng simbahan. Kung kayo po ay pamilyar sa mga nangungumpisal, meron po dong pwesto na kung saan pwede kayo mangumpisal. Sa lahat po ng simbahan may mga ganon, lalo na po sa mga malalaki. Sa mga chapel, wala po yata. Pero sa mga malalaking simbahan, tulad sa Quiapo, meron po sa gilid, sa kaliwa. Ayun, balik po sa kwento ni Pope Francis. Kumpisal siya ng di oras. Kasi sabi niya dun sa pare, napadaan lang talaga siya. Tapos sabi nung pare sa kanya, okay lang yun kasi nga lahat ng nangyayari may dahilan. Siya din naman daw, hindi siya nag-expect ng bisita. Pero parang parang di yata siya makatulog. Kaya bumangon siya at nag-ikot doon sa simbahan niya. At nakita niya lang bigla yung bata. So, yung bata na si Pope Francis. So parang sabi ng pare, naisip niya na may reason si Lord bakit niya ako ginising, bakit niya ako pinabangon, bakit dinala niya yung bata dito. Kaya ayun, naniniwala rin pare na lahat may dahilan, lahat ng nangyayari may dahilan. Kaya ayun, yun din yung naging sudden realization ni Pope Francis. Kaya pinakita doon na naghiwalay sila ng girlfriend niya kasi nga mas pinili niya yung pagiging pare. Kasi pagkatapos daw nung pangungumpisal na yon, na siya, parang na-touch siya. At hindi niya makalimutan yung pangyayari na yon, hindi niya malimutan yung moment na yon, kaya naging pare siya. So mga kapatid, mga kadeboto, ang gusto ko lamang mong i-point out ay lahat po ng nangyayari may dahilan. Kailangan po ganun yung maging mindset natin lagi. Kahit po gaano kabigat yung pagsubok, may dahilan po yan kung bakit nangyayari. Pwedeng may tinuturo. Ako po, pag meron akong hindi maintindihan, ang dinadasal ko is bigyan ako ng Poong Jesus Nazareno ng lakas ng loob na mas maintindihan pa. Bigyan niya ako ng sapat na wisdom para mas maintindihan ano yung gusto niyang ituro sa akin, ano yung gusto niyang gawin ko, ano yung gusto niyang malaman ko, ano yung gusto niyang mangyari talaga. So, ganun po ang gawin nating mindset. Kahit gaano po kabigat ng pagsubok, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ka sa exam, wala kang pang tuition, nahihirapan ka sa buhay mo, hirap na hirap ka, may dahilan ang Diyos bakit niya ginagawa yun, bakit nangyayari yun. So, may mga panahon na maraming tanong pero hindi naman lagi kailangan ng sagot. May mga panahon na kailangan hayaan mo lang na maging tanong, yung isang tanong kahit wala pang kasagutan. Ang importante, lakasan mo yung kalooban mo at magtiwala ka sa plano ng mahal na Poong Jesus Nazareno para sa'yo. Alam niyo, merong isang instance din na pumunta ako ng dumalo ako sa Quiapo, ng Manata. Bago ako pumasok sa simbahan, wala akong barya. Kailangan ko magpabarya kasi minsan pahirapan mamasahe pag wala kang barya. Kaya bumili ako ng merienda, kung alam niyo yung Japanese pancake ba yun? Yung parang pancake na may keso sa loob na bilog. Meron po nagbebenta doon sa may tapat ng Quinta Market.
Doon ako bumili. 3.50 siya. Binigyan ko ng 1,000. Wala daw siyang barya. So sabi ko, sige, doblehin na natin. Dalawang balot na ng yung 3.50 para maging 100. Para mas madali niya ako masuklian. Nung pagkatapos nun, naisip ko naman, sabi ko, ano ba to, sumobra yung pagkain dito sa nadala-dala ko. Baka mamaya sumakit yung tiyan ko sa kabusugan naman at mahaba pa yung biyahe ko. Hindi kasi ako taga Metro Manila. Naisip ko lang na paano kaya to. Baka biglang pag inubos ko, sumakit naman ang tiyan ko. Pag hindi ko naman inubos, may dala-dala akong pagkain na dala-dala ko pa. Parang dala-dalahin ko pa ba. Bago po ako pumasok ng simbahan, bigla namang may lumapit na bata. Ang sabi niya sa akin ay hindi pa daw siya kumakain. Kaya ako naman agad-agad kong binigay yung hindi ko pa nagagalaw na nabili ko nga nabili ko lang naman dahil wala nga akong barya. Hindi ko naman siya talaga balak papakin o kainin. Kaya binigay ko agad. Tapos na-realize ko lang na ayun nga, talagang lahat ng nangyayari meron talagang dahilan. May dahilan talaga ang Diyos bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. So may mga panahon na nahihirapan tayo kasi minsan nga gusto pa nating questionin no? So wag po natin questionin bakit nangyayari. Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho, hindi ako makapag-abroad. Bakit yung iba kong ka-schoolmate, kaklase, magaganda na yung buhay, ako hindi pa rin, mga ganon. Bakit ako may sakit? Wala naman akong ginagawang masama, pero may sakit ako, ganyan. O kaya naman kapamilya yung merong sakit. So may mga reason bakit nangyayari. Posibleng kunyari merong may sakit sa inyo, baka paraan siya ng Panginoon para mas pagbuklod-buklorin kayo na isang buong pamilya, para mas pagtibayin kayo isang buong pamilya. So kapag may nawala naman, pag may namayapa, ganoon talaga, tapos na yung mission niya. Ganoon naman tayo, kapag tapos na yung mission natin dito, hanggang doon na lang. At may rason din bakit hanggang doon na lang. At minsan hindi natin maintindihan, at minsan mahirap talagang maintindihan. Pero kailangan lang nating lakasan yung loob natin kasi hindi pwedeng huminto. Hindi tayo pwedeng huminto. Kailangan nating magpatuloy. Kailangan lang nating magdasal lagi. Kailangan talagang ipagpapasa Diyos mo lahat para mawala yung bigat sa dibdib mo. Kailangan mo yun. Kailangan natin siyang gawin. So ako, sana itong video na to meron sanang matulungan na nangangailangan ng gusto makarinig ng mga gantong pananaw. Sana makatulong at mabawasan yung mga dinadala nila sa loob nila, kasi yun talaga yung pinaka dahilan din kung bakit pinili kong magbahagi at magpatotoo sa mga kwentong Nazareno at sa mga gusto ko lang laging i-emphasize o bigyang diin yung pag-ibig at
pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Walang hanggang pasasalamat sa Kanya, walang hanggang pag-ibig na binibigay niya. Ako, base sa karanasan ko nga, kapag yung kapag yung nandun na ako sa para bang nasa bangin ka na o yung last hope na talaga, doon ko rin siya talaga mas nararamdaman. Bigla-bigla na lang siya nagpapakita, bigla-bigla na lang siyang nagpaparamdam kung kailan talagang kailangan na kailangan mo siya. Ngayon, kung hindi mo pa siya masyado maramdaman, siguro baka kailangan mo pang magdasal, kailangan mo pa ng mas mag-meditate, kailangan mo mas doon ka sa tahimik na lugar. Pero masasabi ko kahit saan nagpapakita siya, kahit saan mararamdaman mo siya, at kahit saan din pwede ka magdasal. Pwede ka magdasal, tumingala ka lang. Kasi sabi nga nila, merong naalala ko may nagsabi na habang buhay meron daw pag-asa. Pero may homily akong na-attendan, may misa ako na-attendan, no? Sabi sa homily, mali daw yung ganong mindset. Mas maganda daw yung habang may pag-asa merong buhay. Kasi hindi mawawala ang pag-asa. Kasi ang mahal na pong Jesus Nazareno ang pag-asa. So, tingala ka lang, may pag-asa na. Tumingin ka lang sa langit, may pag-asa na. Napakadali lang. Kaya minsan nahihirapan tayo, hirap na tayo. Pero kahit gaano kahirap yung buhay, napakadali lang tumingala sa langit. So, tingala ka lang, magdasal ka, hingi ng lakas ng loob, hindi ka niya papabayaan. Magtiwala ka lang lagi. Hindi ka papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. So, ayun po. So, dito ko po tatapusin yung episode na ito. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung nais nyo naman po magbahagi din ng sarili nyong kwento, kasi naniniwala ako hindi lang ako yung may mga kwentong Nazareno. Napakadami po niya. Lalo na pag fiesta, di ba? Marami kong nai-interview ng mga kanya-kanya nilang kwento. Pag January. Kung gusto nyo po mag-share ng kwento nyo, magpatotoo, gusto nyo ring marinig, pwede nyo namang isend sa akin. Send nyo lang po sa kwentongNazareno@outlook.com. Yang nilalagay ko po sa screen sa video. Pwede po nyo yung isend. Sana po wag po kayong mahiya, kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil na-inspire at motivate sila. Hindi ho natin alam, baka yung kwento nyo, baka yun na yung hinihintay nila marinig, baka yun yung mga salba sa buhay nila. So marami po tayo mga kapatid na nade-depress, lalo na sa mga panahon ngayon, na anxiety. Baka sakali yung kwento nyo yung magbigay sa kanila ng pag-asa, yung magbigay sa kanila ng bagong pag-asa para mas mabuhay. Kasi minsan gano'n, ayaw mo na mabuhay. So tulungan po natin sila. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pagpapatotoo at pananampalataya kay Lord, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung meron po kayong mga kaibigan na kilala nyo, nangangailangan makarinig ng ganito, pwede nyo pong i-share din. O kamag-anak, pwede nyo pong i-send sa kanila yung video para pakinggan nyo to. Baka sakaling makatulong ho sa kanila. No? So ako yun po yung isa sa mga pinaka goal ko din, makatulong. Lalo na doon sa mga suicidal na, yung mga talagang nawawalan na ng pag-asa.
Muli, maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, comment, share, tsaka subscribe. Kasi makakatulong po yan dito sa pagbabahagi natin at pagpapalaganap ng video na to, ng mensahe na to. At para mas kumalat pa yung ating pagpapatotoo sa pag-ibig at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay po akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.